Kumusta mga kamoto? Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito ay welcome. Ako po si Moto King. At sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano i-test ang regulator rectifier, kung ito pa ba ay good or hindi na, gamit ang digital multimeter. Kaya wag na nating patagalin. Tara, simulan na natin. Sa mga viewers natin dyan na baguhan pa lang sa pagmumotor at hindi pa alam kung ano ang function ng regulator rectifier. Ang regulator rectifier po ay ito po yung nagko-convert ng alternating current na galing sa stator at kino-convert niya ito para maging direct current na siya naman kailangan ng ating battery para mag-charge. At kinokontrol din nito ang voltage para hindi lalagpas sa 14 volts para hindi ma-overcharge ang ating battery. So meron tayong dalawang klaseng regulator rectifier dito, isang kulay green at isang kulay itim. Ang itong kulay green ay para sa mga battery operated na mga motor. Ibig sabihin ay iilaw ang dashboard at iilaw din ang mga headlight kapag inoon ang susi kahit hindi pa pinaandar ang motor. Dalawang sample ang ginamit ko dahil magkaiba sila ng posisyon ng kanilang wire. Ang mga regulator na ganito ay ang tinatawag na half wave na regulator. At ito namang itim na regulator ay para sa mga motor na naka stator drive, o ibig sabihin ay iilaw lang yung mga headlight kapag pinaandar ang motor. So ipapakita ko sa screen ang mga diagram nitong mga regulator na ito, kung ano ang mga posisyon ng kanyang mga wiring. So paki-screenshot na lang para meron kayong kopya. Ito yung sa green at ito naman yung sa black. Kung mapapansin nyo, pareho lang sila ng function ng kanilang pin, pero magkaiba lang sila ng posisyon ng kanilang pin. So para ma-test natin itong regulator rectifier ay i-diode test natin ito gamit ang ating multimeter. Ilalagay natin ang positive probe, itong kulay pula, sa white wire o itong pin na galing sa stator o yung sa charging coil. At ito namang black na test probe o negative ay ilalagay natin sa baba, itong papuntang positive ng battery. At kailangan may makuha tayong reading na 0.4 to 0.7 na range. At dapat pasok siya dyan ang makuha natin reading para masabi natin na good condition pa itong regulator rectifier. Kapag pag-test natin ay hindi umabot sa range, ay ibig sabihin yan ay mahina na itong mag-charge. At kung susobra naman siya sa range ay mag-overcharge siya at masisira ang ating battery at lulubo. So isit nyo lang sa diode itong multimeter para matest na natin ang regulator. So as you can see ay hindi umabot sa 0.4 yung reading ng ating regulator. So ibig sabihin nito ay mahina na itong mag-charge dahil 0.3 lang ang kanyang reading sa ating multimeter. So yan o, hindi siya umabot. So ibig sabihin mahina na itong mag-charge. So sa second test natin ay pagpapalitin natin yung test probe, yung black naman sa taas at yung pula naman sa baba. So dapat wala tayong makitang reading dyan, dahil pag may reading dyan ay ibig sabihin ay may kuryente na bumabalik. So
possible ay masusunog ang wire niyan, kaya sira na siya. Sira na yung diode sa loob. Ito namang itim na regulator ay pareho lang din sa pag-test ng kulay green. Bali, ilalagay mo lang itong itim na test probe sa positive, yung papuntang positive ng battery, at ang pula naman ay ilalagay mo sa white wire o yung charging coil na galing sa stator. So sa nakikita nyong reading ay pasok pa siya sa range na 0.4 to 0.7. So ibig sabihin ay good pa itong regulator na ito. So ngayon naman ay ititest natin pabaliktad kung may babalik ba na kuryente o may makikita bang reading pag babaliktarin natin ang test probe. So wala siyang reading, ibig sabihin ay good pa ang diode sa loob nito dahil walang kuryente na bumabalik. So ibig sabihin yan ay good pa itong regulator na ito, itong kulay itim. Malakas pa itong mag-charge at hindi pa sira ang diode nito sa loob. So, ganun lang kadali mag-test ng regulator rectifier, no, gamit ang ating multimeter. So, sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at paki-subscribe na lang ng aking channel at salamat sa inyong panonood.